Hi guys, and now the moment of truth dun sa ginawa kong updated na pipes dito sa aking submersible pump. Dry tubi. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni drip, checkout mo na yan. Huwag mo kalimutan ng hashtag DripMadeMeBytes. As you guys know, umaapaw dito sa area na to. So tingnan muna natin ang gantong view. Ayan, kita nyo on this side umaapaw siya, apaw na apaw. Tapos lampas dito sa dapat na level yung tubig. So ito, first chamber, second chamber, lampas pa rin yung tubig. Dapat dito lang sa may, within the glass. Tapos third chamber, ito, lampas pa rin yung tubig. Fourth chamber, lampas pa rin. Fifth chamber, lampas pa rin. Sixth, lampas pa rin. And finally, the seventh chamber. Actually, malaki talaga yung butas nito. Like, malaki talaga yan. O, sobrang laki talaga yan. Kaya hindi natin maano na maliit yung butas. Pero eto na, papakita ko sa iyo yung in-install ko So ito yung aking submersible pump. Gumawa ko ng, ayun, may ball valve doon, nalagyan ako ng T and merong both connectors yun. So ngayon, i-control natin yung flow gamit yung ball valve na yun. So now, i-open ko lang itong ball valve na to. Let's do it yung maximum niya talaga. Yung open na open talaga lahat. Ayan, ganyan siya kalakas. So, tingnan natin kung bababa na. Oh my God! I think successful na talaga. So, first chamber is all checked out. Hindi na siya umaapaw. Perfect. Second chamber, also checked out. Hindi na siya umaapaw. Titingnan natin mamaya kung hanggang saan ibababa yung tubig. Third chamber is also checked out. Hindi na umaapaw. Fourth is perfect. Fifth is definitely fine. Sixth chamber looks amazing, and the seventh chamber, hindi na siya nagsastruggle maglabas ng tubig. It's just so perfect. And I think na kahit maglagay ako ng mga medias dito sa aking overhead pump, sump pala rather, hindi na sila aapaw kasi can you guys see the difference nung water level kanina? It decreased almost half. I mean, it's more than half, pero sobrang laking improvement yung nadala nitong valve na yan. Ayan. So, I think happy na ako sa kinalabasan niya so far. Giving you a different perspective ng aking overhead sump. So, doon pumupunta yung tubig. Papunta dito, as you guys can see, sobrang okay na yung daloy ng tubig. Hindi na siya nagsistruggle, hindi na siya nag-overflow, and I'm just so happy. Now, you guys know, or some of you may not, na i-aquascape ko tong 100-gallon tank na to. I know sasabihin niyo na may problem is going to be yung lakas nung flow na yon dahil posibleng magulo yung aquascape, and yung flow na yon posibleng gumulo yung aquascape. So what I'm planning to do is maglagay ng stuff na magbe-break nung flow na yon, maybe a rock or something.